Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumairin. Mga kapatid, buong pagpapakumbaba, humingi tayo ng tawad sa Diyos sa ating mga nagawang kasalanan upang tayo ay maging karapat-dapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha kong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, pinagbigyan mong ikaw ay mapaglingkuran ni San Antonio Abad na sa disyerto'y mamuhay. Pakundangan sa kanyang pagdalangin, ikaw naway aming lubusang mahalin sa pagtalikod sa pansariling kaluwagan namin sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa unang aklat ni Samuel. Noong mga araw na iyon, pagdating kay Saul, sinabi ni David, "Di po tayo dapat masiraan ng loob dahil lang sa Pilisteyong yun. Ako ang lalaban sa kanya." Sinabi ni Saul, "Hindi mo kaya ang Pilisteyong yun. May gatas ka pa sa labi, samantalang siya ay isang kilabot na mandirigma." Idinugtong pa ni David, "Ang Diyos na nagligtas sa akin sa kuko ng mga leon at ng mga oso, ay siya ring magliligtas sa akin sa Pilisteyong iyon." Kaya't sinabi ni Saul, "Kung gayon, labanan mo siya at patnubayan ka nawa ng Panginoon." Pagkatapos, dinampot niya ang kanyang tungkod. Namulot siya ng 5 makikinis na bato sa sapa. Isinilid sa kanyang supot na pampastol at lumakad upang harapin si Goliath. Si Goliath naman ay lumakad ding papalapit kay David. Sa hulihan ng tagadala ng kanyang mga sandata, nang makita niyang si David ay musmus, hinamak niya ito at pakutyang tinanong, "Anong akala mo? Aso ba ang lalabanan mo at tungkod lang ang dala mo?" At si David ay sinumpa ni Goliath sa ngalan ng kanyang Diyos. Sinabi pa niya, "Halika nga rito nang maipakain kita sa mga ibon at mga hayop." Sumagot si David, "Ang dala mo'y tabak, sibat at balaraw, ngunit lalabanan kita sa ngalan ng Panginoon, ang makapangyarihan Diyos ng Israel na iyong hinahamak. Ibibigay ka niya sa akin ngayon. Pupugutin ko ang ulo mo at ipapakain kita sa mga ibon at sa mga hayop, pati ang iyong mga kasamahan. Sa gayon, malalaman ng daigdig na ang Diyos ng Israel ay buhay. At makikita ng lahat na nanarito na makapagliligtas ang Panginoon kahit walang tabak at sibat. Siya'y makapangyarihan at ipalulupig niya kayo sa amin." Nagpatuloy ng paglapit si Goliath. Patakbo siyang sinalubong ni David. Habang dumudukot ng bato sa kanyang supot, tinirador niya si Goliath at tinamaan ito sa noo. Bumao ng bato at si Goliath ay padapang bumagsak. Natalo ni David si Goliath sa pamamagitan niya ng tirador. Napatay niya ito, bagamat wala siyang tabak, at patakbong lumapit si David. Tumayo sa likod ni Goliath, binunot ang tabak nito at pinugutan ng ulo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos.
Poon ay papurihan, siya ang aking sanggalang. Ang poon ay papurihan, siya ang aking sanggalang. Purihin ang poon ng aking sanggalang. Sa pakikibaka ako ay sinanay. Inihanda ako upang makilaban. Ang poon ay papurihan, siya ang aking sanggalang. Matibay kong muog at tagapagligtas, at aking tahanang di matitinag. Tagapagligtas kong pinagtitiwalaan, nilulupig niya ang sakop kong bayan. Ang poon ay papurihan, siya ang aking sanggalang. O Diyos, may awitin akong bagong-bago. Alpay tugtugin at aawit ako. Tagumpay ng hari ay iyong kaloob. At iniligtas mo si David mong lingkod. Ang poon ay papurihan, siya ang aking sanggalang. Alleluia, 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 alleluia. Alleluia, 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 alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumairin. Ang pagbasa sa mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, muling pumasok si Jesus sa sinagoga at naratnan niya roon ng isang lalaking patay ang isang kamay. Kaya't binantayan si Jesus ng ilang taong naroon upang tingnan kung pagagalingin niya ang lalaking iyon sa araw ng pamamahinga. Para may maiparatang sila sa kanya. Tinawag ni Jesus ang lalaking patay ang kamay, "Halika rito sa unahan." Tinanong niya pagkatapos ang mga tao, "Alin ba ang ayon sa kautusan? Ang gumawa ng mabuti o gumawa ng masama sa araw ng pamamahinga? Magligtas ng buhay o pumatay?" Ngunit hindi sila sumagot. Habang tinitingnan ni Jesus ang mga taong nasa paligid niya, galit at lungkot ang nabadha sa kanyang mukha dahil sa katigasan ng kanilang ulo. Bumaling siya sa lalaki at sinabi, "Iunat mo ang iyong kamay." Iniunat naman ang lalaki ang kanyang kamay at ito'y gumaling. Umalis ang mga Pariseo at nakipagsabuatan sa mga kampo ni Herodes upang ipapatay si Jesus. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang mapagpalang tanghali po sa inyong lahat. Sa panahon po natin ngayon, alin po yung mas pinapalakpakan? Yung gumawa ng mabuti o gumawa ng masama? Hirap po ba tayong iunat at ibukas ang ating mga kamay? Malaya po ba ang ating mga kamay na maiunat ito? Naalala ko minsan, habang kami nasa biyahe, alam niyo naman po dito, kapag may marong mga stoplight, maraming kumakatok. Kumakatok ng sasakyan. At tinitingnan ko lang yung aking kasama kung ano yung kanyang gagawin. Wala siyang ginawa. At ang sabi niya pa, "Naku, Father, huwag kayong magbibigay sa mga ganyan. Sindikato yan." Hindi ko alam kung saan galing yung ganong pananaw na lahat ng kumakatok sa bintana ng sasakyan ay sindikato.
Kasi wala pa naman yatang nakapagbigay ng pruweba na totoo. Sa labas ng mga simbahan, marami ring namamalimos. Pero parang hirap tayo na iunat yung ating mga kamay. Hindi malaya yung ating mga kamay. Parang nandun lagi sa isip na, nako, magbibigay tayo. Ibibisyo lang yan. No, laging walang kalayaan yung pagbigay. Pero kung titingnan po natin ngayon sa ating mga pagbasa, lalo na po sa Ebanghelyo, na kung saan pinagaling ng Panginoong Hesus ang isang tao, yung lalaking patay ang isang kamay, sa araw ng pamamahinga. At ang tanong ng Panginoong Hesus, alin ba yung dapat gawin sa araw ng pamamahinga? Yung paggawa ng mabuti o yung paggawa ng masama? Alin ba yung mas kaaya-aya? Sa lahat po tayo ay nakaranas ng magkasakit, malubhaman o hindi. Kaya ramdam po natin kung gaano kahirap ang nasa ganong sitwasyon. Isipin na lang po natin yung sitwasyon ng lalaking ito na patay ang isang kamay, kung gaano kahirap. Minsan nga naalala ko yung isang kaibigan na mahilig maglaro ng basketball. Sa kanyang paglalaro ng basketball, siya'y na-aksidente. No? Nagkaroon ng fracture yung kanyang kamay ng ilang linggo. Marami siyang gustong gawin, subalit hindi niya kayang gawin dahil sa limitasyon. Marahil ganon din po yung lalaking ito. No? Marami rin siyang gustong gawin, subalit hindi niya magawa. At ang masama pa nito, sa kabila ng kanyang sitwasyon, ang tingin ng marami ay ito isang sumpa dahil sa kanyang kasalanan. At ang mas nakakalungkot pa nito, dahil yung tingin ay sumpa, dahil sa kanyang kasalanan, siya'y binabaliwala ng community, ng pamayanan. Hindi siya kabilang sa pamayanan. Ito yung sitwasyon ng lalaki. Kaya nga, para sa Panginoon, wala man lang siya nakuhang sagot doon sa mga tao. Sa halip, mas nanaig yung katigasan ng kanilang puso. No? Yung katigasan ng kanilang puso. Hindi lang naman po sa mga may sakit o sa mga may kapansanan. Marahil, ganun din po yung nangyayari sa atin. No po? Kaya nga po, ito yung hamon, lalo na sa panahon natin ngayon, na sa anong paraan po ba natin ginagamit yung ating mga kamay? Ano po? Yung hamon sa atin na nawa yung ating mga kamay ay iunat natin ito, gamitin natin ito sa ating pagdarasal. Sa pagbibigay pasalamat at papuri sa Diyos. At higit sa lahat sa paggawa ng mabuti sa ating kapwa. Yung ating kamay ay hindi lamang ginagamit sa mga bayolente na bagay. Kung hindi, nawa ito'y maging kamay ng awa at habag. Kung titingnan natin sa ating buhay pananampalataya, ito'y pinakita rin ng Panginoong Hesus nung kanyang iunat ang kanyang kamay sa krus. At ito'y nagdulot ng kagalingan sa ating lahat. Ito'y nagdulot ng buhay na walang hanggan sa ating lahat. Dahil sa pag-unat ng kamay ng ating Panginoong Hesus. Kaya nga po, wag po nating itago, wag po nating isara ang ating mga kamay. Sa halip, panatilihin po natin itong nakabukas at hayaan nating iunat, maging malaya ang ating mga kamay sa paggawa ng mabuti, sa pagbibigay inspirasyon sa ating kapwa, sa mga simpleng pagtapik, pagbibigay encouragement sa ating kapwa, at higit sa lahat, pagbibigay, pagbabasbas sa ating kapwa. Alam niyo po, ito yung nawawala na sa panahon natin ngayon. No? Sabi ko nga,
naalala ko nung kabataan namin, kapag kami dumating sa bahay, agad-agad hahanapin yung mga nakakatanda at magmamano. Pagpapakita ng respeto, pagtitiwala, at paghihingi ng pagbabasbas. No? Nagtitiwala ka doon sa tao, yumuyuko ka, nagtitiwala ka na hindi ka sasaktan ng kanyang kamay. Sa panahon natin ngayon, hindi na po yata nangyayari yun. No? Sa pag-alis, sa pagdating, yung pagmamano. Sana maibalik po yung magandang kultura na yun. No? Lalo na sa mga kabataan po ngayon. Magandang kaugalian na tayo'y inuunat, no, yung ating mga kamay. Naalala ko yung isang parokyano. Araw-araw ng kanyang pagsisimba, bago yung misa, nakikita ko nagdadasal siya na nakalahad ang kanyang kamay. Pagkatapos ng misa, magdadasal ulit siya na nakalahad ang kanyang kamay. Isang beses tinanong ko siya, kumusta po ang iyong pagdarasal? Kumusta po kayo? Ano ba yung magandang karanasan sa pagdarasal? Sabi niya, sa tuwing nagdadasal ako, Father, nakakaramdam ako ng kalayaan. At sa aking pagdarasal, inilalahad ko yung aking kamay ng buong pagtitiwala, total oblation, total surrender ng aking sarili. Ipinagkakatiwala ko sa Panginoon ang lahat. Parang gaano man kalaki at kabigat ang ating pinagdadaan ng problema, kapag ipinagpasa Diyos po natin, iniunat natin ang ating kamay, hindi tayo pababayaan ng Diyos kung tayo patuloy na mananampalataya at magtitiwala sa Kanya. Yun din yung naging karanasan ni David sa unang pagbasa. Gaano man kalaki, kalakas yung kanyang kalaban sa pag-unat ng kanyang kamay, sa kanyang pagtitiwala sa Diyos na ito'y mas makapangyarihan, siya'y naging matagumpay. Kaya nga po, anuman yung ating mga pinagdadaanan sa mga oras at panahong ito, iunat po natin ang ating kamay, ilahad po natin, at samahan natin ang ating mga dasal at ipagkatiwala ang lahat ng ito sa ating Panginoon. Nawa sa tulong ni San Antonio Abad, magkaroon ng katuparan anuman ang ninanais at hinihiling ng ating puso sa banal na misang ito, lalong-lalo na sa mga kapatid nating may karamdaman. Amen. Pinalaya tayo ni Kristo sa mapanirang kapangyarihan ng kasamaan at kasalanan upang maging malaya tayo makibahagi sa pagpapahayag ng mabuting balita. Hinihingi natin ang biyaya at pagbabasbas na ito. Ang ating itutugon, Diyos ng pag-ibig, iabot mo ang iyong kamay sa amin. Diyos ng pag-ibig, iabot mo ang iyong kamay sa amin. Ang simbahan naway makatagpo ng pamamaraan na mapalaya ang sinuman sa anumang hadlang upang ipahayag ang ebanghelyo sa mga tao sa ating panahon ngayon. Manalangin tayo sa Panginoon. Diyos ng pag-ibig, iabot mo ang iyong kamay sa amin. Sa nagugutom na daigdig, lalo na sa mga taong hindi makatarungang pinagkakaitan ng pagkain, damit at tahanan, naway pagkalooban sila ng Panginoon ng pag-asa at kalakasan ng loob. Manalangin tayo sa Panginoon. Diyos ng pag-ibig, iabot mo ang iyong kamay sa amin. Ang lahat ng mga Kristiyano naway hindi maging mga taong mapagkunwari na sumusunod sa batas, kundi maging mga taong may pusong gagawin ng mabuti at nararapat bilang mga anak ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Diyos ng pag-ibig, iabot mo ang iyong kamay sa amin. Tayong lahat
naway magmalasakit sa mga nagdudurusa at naghihirap upang mapagaan ng kanilang dinadala at tulungan silang patuloy na manalig sa Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Diyos ng pag-ibig, iabot mo ang iyong kamay sa amin. Ang mga namatay at yaong mga nagluluksa sa kanilang pagkawala, naway makatagpo ng pag-asa at kasiyahan sa Panginoong muling nabuhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Diyos ng pag-ibig, iabot mo ang iyong kamay sa amin. Mapagmahal na Diyos, inaangkin namin na kami ay sa iyo at sa iyong anak. Sa pamagitan ng Espiritu Santo, tulungan mo kaming mahalin ka sa pamagitan ng aming pagkalinga at pagbibigay kasiyahan sa aming kapwa. Hinihiling namin ito sa pamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Sumasamo kami sa'yo, marapating yaring alay. Panginoon, tanggapin mo itong alak at tinapay. Sa'yo poon aming handog, buong puso't pag-iisip. Ilayo mo sa panganib at kupkupin sa pag-ibig. Manalangin kay mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos samang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kalugdan mo ang paglilingkod na aming ginagawa sa paghahain ng mga alay ngayong si San Antonio ay aming ginugunita. Huwag nawa kaming mahadlangan ng anumang makalupa sa pagkakamit namin ng kanyang pinakadakila, na tanging ikaw lamang sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumairin, Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ikaw ay nagniningning sa piling ng mga banal na ikinararangal mo sa kanilang kabutihan. Ibinibigay mo silang huwaran namin araw-araw at katuwang sa pagsamba sa iyong kamahalan. Sa pamagitan ng anak mong si Jesucristo, kami nalilingid ng mga banal na tao. Sila'y mga saksi ng pananalig sa iyo ay magaganap namin sa ikararangal mo. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilan mo. Hosana, Hosana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog,
Hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya. Pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tinialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at paging dapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Berheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose na kabiyak ng kanyang puso, kaisa ng mga apostol at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos samang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo,
Hinihiling namin kami at siya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming sa Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumairin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan po. Kapayapaan sa lahat ng kapanalig. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob sa amin ang kapayapaan. Ito ang ating Panginoong Jesucristo, ang kordero ng Diyos na nagpapagaling sa lahat ng may sakit at nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapagsalo mo sa banal na pakikinabang, ay gawin mong laging makapanaig sa mga kalaban na niloob mong madaig ni San Antonio nung sa lakas ng kadiliman. Siya'y matagumpay na nakipagtunggalian sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumairin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Naalin ng banal na misa, humayo kayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Salamat kayo sa